Si Kuya Jesus ang pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Alam niyo ba mga bata kung ano ang pastol? Ang mga pastol ay ang tagapangalaga ng mga tupa. Sila ang gumagabay sa mga tupa para makahanap ng lugar kung saan may masaganang damong makakain, tubig na maiinom at lugar na mapagpapahingahan. Ang mga tupa ay may kalabuan ang paningin, kaya naman madali silang maligaw at maiba ng daan. Hindi rin sila ganoong kahusay, ngunit natututo sila sa pamamagitan ng pagsunod sa tinig ng kanilang pastol. Kaya, gano'n na lamang ang paggabay at pag-iingat ng mga pastol sa mga tupa. Pinoprotektahan niya sila sa maraming bagay, lalo na kung may nakaambang panganib sa pagsalakay ng mga tulisan at ng mga lobo. Sa sobrang pagmamalasakit ng mga pastol sa kanilang mga tupa, nagsisilbi silang pinto. Ibig sabihin, anuman o sino man ang gustong pumasok o lumabas ng kulungan ay kailangang dumaan sa kanya upang makatiyak na ang lahat ay ligtas. Sa ating ebanghelyo ngayon, inihahalin tulad ni Kuya Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Siya rin ang pinto o daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa kabilang banda, para rin naman tayong mga tupa, malabo ang paningin ng pananampalataya. Kaya naman, madaling maligaw ng landas, kaya't nangangailangan ng maingat na paggabay ng isang mabuting pastol. Sinabi niya na ang isang mabuting pastol ay mag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, at iyon nga ang ginawa ni Kuya Jesus. Kaya naman, ibigay natin ng buong buo ang ating pagtitiwala kay Kuya Jesus at magalak tayo sapagkat iniligtas niya tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Pakinggan natin lagi ang kanyang tinig sapagkat siya ang ating pastol na nagmamalasakit at siya rin ang ating pintuan tungo sa kaligtasan. May mga pagkakataon mga bata na hindi tayo pumapasok sa pintuan ni Kuya Jesus. Mas gusto nating pumasok sa ating mga pintuan ng pagkamakasarili at kawalang pakialam. Ibig sabihin, matigas ang ating ulo. Ayaw nating makinig at sumunod sa utos ng Diyos. Simula ngayon, maging mabuting tupa na tayo. Laging nakikinig sa tinig ni Kuya Jesus, ang ating mabuting pastol, at gamitin ang mga biyayang mayroon tayo para makasunod sa Kanya. Siya na ating pintuan na magdudulot sa atin tungo sa buhay na walang hanggan.